Hello mga coders, welcome sa part 2 ng ating Laravel course number 1. So ngayon ang ating gagawin ay blade templating and compiling asset. At gagawa rin tayo ng pinaka main controller natin. So ngayon, ang kailangan natin gawin is PHP artisan make controller blog controller. So mga ka-coders, basic lang yung gagawin natin. So, iikot lang yung application natin sa isang controller. Ganun lang siya. And then, -r or resource. And then, press enter. Okay. So, ano ang ginawa natin? Mga coders, tingnan natin yung newly created natin na controller. So, makikita natin sa newly created natin controller na meron na siyang methods o mga functions. So, maliban sa request, maliban sa namespace niya, and sa class niya, meron na siyang index at nakalagay na rin dito yung pinaka-purpose niya. Dito, display a listing of the resource, which is yung ipapaginate natin mamaya. And then, of course, yung create. Ito yung papakita yung form. And then, of course, yung store. Dito yung put request ipapadala sa ating Laravel na para may store yung data natin sa database. And then, show. Ito naman yung i-review natin, yung blog. And then, edit. Another way to i-display yung form plus with data na kung i-edit mo na yung and then update. Once na in-edit mo siya, of course, you have to save it as well. So, dito siya ibabato and ibabato siya as far as I can recall. Dito yung put request. So, yung store, ito yung post request. Post request store. Then, update put request. And then, of course, ito, destroy delete request. So, using -r, which is resource, nakapag-create tayo ng methods sa controller during the creation of the controller. Ngayon, para ma-access yan dito, so burahin muna natin tong routes na sample. Okay? And then, i-close na natin si sample blade, hindi na natin siya gagamitin. Maging si sample controller, hindi na rin natin siya gagamitin. Then, git status muna tayo. So, i-add na natin lahat. Okay? Git add all. Git. Okay. This one kasi sa naalala ko itong lumalabas na to is is because of the ending file. Depende sa editor to eh. So, i-ignore muna natin siya ngayon. Git commit -m. Then, let's call the commit adding or hindi part 1 then so ayan, na-commit na natin siya. Clear. So ngayon ang gagawin natin is i-close na rin natin si welcome blade. So next na gagawin natin para ma-access natin si blog controller, this time route resource and then yung URL which is blog and then yung yung controller natin which is blog controller. So kung mapapansin niyo mga coders, wala siyang slash ganito, wala siyang slash ganon, and then yung method niya, kung makikita niyo is resource, hindi siya get, hindi siya put, hindi siya post, hindi siya delete. Kasi mga coders, itong resources na to, shorthand to eh, papakita ko ha. So meron yung resource na yan, meron siyang ganito. Get, which is i-display niya at index. Meron din naman siyang put. Then lalagay niya dito sa update. Then meron din naman siyang post. Then store. Then meron din naman siyang get ulit. But this time, meron na dito ang kalakip na ID. And then, dito, ang alam ko, view. Show pala, show. And then, of course, meron din naman dito nandito rin yung edit eh. So, naalala ko. So, yung edit, dito din. Can't recall lang mga coders.
But resource will handle it naman. So, no need to worry about that. Then, of course, si delete. Si put, alam ko meron din ditong ID eh. And then, of course, si delete. Let's call it delete. Ayan. Ayan. So, ito yung ito yung nasa loob ng resources, no? So, kung makikita nyo, sa update, may request, and then merong ID. Then, si destroy, ID rin. So, both are requiring IDs, ano? So, actually, all of them, most of them. So, si store lang, si create, si index lang wala. Okay, so, ayun siya mga ka-coders, ano? Now, ang next na gagawin natin is, after ko ma-explain si routes, is mag-download na tayo ng mga UI. Okay, so erase na natin to. So, first things first, kailangan nating i-require si Laravel UI. Para magawa yun, composer, require, Laravel UI. Mga coders na, tatandaan na, nakalagin ako currently sa homestead ko. Nasa loob ako ng directory na tinatrabaho ko, which is blog. Composer require Laravel UI, and then press enter. So, ayun mga coders, no? So, after natin i-run si, after natin i-require si Laravel UI, next natin i-run is PHP, artisan, UI, bootstrap. Then, press enter. Okay, next naman is npm install and npm run dev. So, anong gagawin nito? I-install natin sila and then, i-compile natin using the command run dev. So, titignan muna natin mga coders, ano. Sa resources natin, merong bago or merong modified at this one. And then, sa SAS natin, nakikita natin na merong mga bagong file and modified file as well. So, makikita natin na in-import na rito sa apps.css yung bootstrap mga coders, ano? In-import na siya. So, in-expect natin, currently, ang laman ng public directory natin, ito lang. Wala pa yung mga CSS, JavaScript. Pero once nirun natin si npm install and si npm run dev, i-compile ni run dev yung mga yon. So, ito yung paraan para ma-compile yung assets, ano? So, press enter. So, ayun mga ka-coders, ano? Tapos na rin ma-install and tapos na rin natin ma-compile. So, kung babalik tayo kay public, meron na tayong CSS directory which contains yung bootstrap na kinabit natin. And of course, meron na rin tayong app.js. Okay? So, ganun mag-compile ang assets sa code sa Laravel. Ngayon, ang next na gagawin natin is gagawa tayo ng bagong view. Okay? So, for now, balik tayo kay blog controller. And then, mag-return tayo ng sa index lang, sa index. So, mag-load muna tayo ng mag-load tayo ng view. Return view. And then, let's say, magre-return tayo ng magandang name. Let's say, blog.home. Okay. Then, Control S. So, hindi pa existing to. So, ngayon, i-explain ko na siya. So, nag-create tayo ng blog.home na, na view. Or, ngayon, pupunta tayo kay views, resources, under resources, hanapin natin si views, and then blog. So, gagawa tayo ng bagong directory, new folder, and let's call it blog. And then, sunod doon, gagawa tayo ng bagong PHP file, which is home.view, home.blade.php. So, ayan, nagawa na natin siya. So, ito, sa pag-load natin, yung directory, yung ating view, which is home. Actually, pwede rin siyang ganito sa naalala ko. Pero ang linis kasi pag
Okay? So, ayan. Ayan yung paraan para ma-load yung view under a different directory or under internal or inside directory of views. So, views blog home. Ngayon, nagawa na natin siya. Tignan lang natin kung ma-display siya. H1. Hi. And H1. Okay, Control S, save. So, ngayon, matandaan nyo, meron tayong blog rito. So, dapat merong index sa resource natin. So, let's just type blog, and then press enter. So, ayun, niload niya si controller na blog controller, and then si blog controller, niload niya yung method na index, and then sa index, niload niya yung view na home under views blog directory. Okay. Ngayon, ang gusto kong gawin next is, gagawa ako uli ng panibagong view. So, this time, gagawa ako ng panibagong directory under views. At tatawagin ko siyang layouts. Ito kasi, ang gagawin natin next is para hindi na repetitive yung HTML natin. Okay, and then let's create a new file. And let's call it main.blade.php. Press enter. Okay. So, ito yung magiging main layout natin kung saan ilalagay natin yung marami sa natin sa HTML. So, proceed na tayo. Medyo mahaba to. So, ayan mga coders, na nag-set na tayo ng, ng layout natin. Okay? So, para ma-load si layout dito kay home, ang kailangan natin gawin is balik tayo kay home, and then sa home natin, ilalagay natin i-extend natin using, ito yung yung magic ni Blade Templates, ni Blade Templating. Extends. And then, tatawagan natin siya. So, tatawagin natin siya sa views, no? So, under siya ni layouts dot main. So, in-extend natin si main na natin, na template natin. Okay? So, dahil dyan, kahit na ang niload lang natin is si home lang, dapat lalabas si main template. Ngayon, si main template kasi mga coders, pwede natin dito ilagay yung content. Dito. So, ayusin na rin natin. So, under div app, let's create another div. And this time, ang ilalagay natin dito is lalagay natin siya ng class na pang bootstrap, container fluid, para maging fluid yung natin, natin. And then, of course, gagamit kasi tayo ng grid mamaya, div class row margin top 2 and div. Okay. Bakit ako naglagay ng margin top? Kasi mamaya maglalagay tayo ng navigation. Okay. And then sa loob naman ng content, lalagay natin ng yield, and then yung content. Okay. Ngayon mga ka-coders, dito kasi sa natin, sa home natin, ilalagay natin dito yung section na content. So, in-extend natin si layout main, and then, lalagay natin dito si section, and then, papangalanan natin siyang lalagay natin content. So, expected natin na itong content niya ni Homeblade ay mapupunta rito. And maloload tong buong main template natin, which is yung layout natin. So, pag Control S natin, and then reload natin, oops, reload natin. So, ayan mga coders, pag in-inspect element natin, makikita na natin yung yung body,
Oh. Bakit hindi niya niload yung ano? Yung tag natin. So, may mali ako sa meta tags. At hindi pa rin yan reload. So, ayun mga coders, ano? Wala pala tayong end section dito. Then, save natin. Then, dapat, lumabas na siya dito. Ayun. So, ngayon, makikita nyo nandito na yung meta tags natin sa head. And then, yung ating inside ng container fluid natin, nandito yung section ng content. Okay, so kung makikita nyo, para sa blade templating, through controller, niload natin si home na view. And sa view na home natin, in-extend natin si layout main. Kaya ni-utilize ni Laravel tong homestead layout, itong main layout, and then nilagay niya yung content dito sa yield content, which is itong section na to. Kaya kung makikita nyo, sa HTML elements natin, reload, nandito sa loob yung ano niya. So, ganun lang kasimple mag-extend ng layout sa using blade templating. Ito yung mabilis na paraan din, Tsaka effective kasi hindi ka na redundant, hindi ka na paulit-ulit mag-design o mag-create ng HTML layout. Nandito lang siya sa main layout mo. Okay? Now, another thing is, gusto ko rin ipakita ngayon mga ka-coders, kung paano naman mag-load ng natin assets. So, lagay tayo rito, link, href, and then style sheet. Okay. Ngayon, dito naman, dalawang braces for us to display PHP functions na rin, and of course to load or to display yung mga variables. So this time tatawagan natin si helper na asset, and then ilo-load natin si css /app.css, then Control S to save. Save natin. Tingnan kung magkakaroon siya ng style. So, ayan. Lumabas na ngayon yung ating yung ating bootstrap or yung CSS natin including yung bootstrap 4. So, kung makikita niyo mga coders, ito is pointing sa ating public directory, which is dito CSS app CSS. Okay, ganun din naman. Ilagay na rin natin si JavaScript. Although hindi naman tayo gagamit ng JavaScript dito mga coders. Very basic lang yung yung course natin for now. Pero ilagay na rin natin. Then, of course, lalagay natin si asset din. And the difference nila, ito ay JS. And ito ay JS. Control S to save. Reload natin. So, ayan mga coders, na-load na rin niya yung JavaScript natin. Okay, now going back sa ating code, ang next naman na gusto kong gawin is, gagawa ako ng isa pa na pwede nating include, let's say navigation, para madali lang din yung navigation natin. So, under views, create ako ng bagong folder, and let's call it include. And then, under include, I will create another one, which is nav.blade.php. Okay. Ngayon, sa nav.blade.php, gagawa ako ng navigation. So, i-pass forward ko lang ulit ito ng kaunti, mga coders, kasi medyo mahabang code dito.
So, ayun mga coders, nag-paste na lang ako dito ng HTML elements. Explain ko lang ng konti. So, ito yung class natin for navbar. Lahat ng yan is matatagpuan naman natin sa Bootstrap documentation. And then, of course, okay, ayusin ko lang ng konti. Okay. So, ngayon, makikita natin yung classes ng navbar natin. Then, we created another div which is container. And then, siguro hindi mo na to. Ito. Iloload natin si configuration which is app name. So, ang naalala ko, ang pangalan ng config natin is hanapin natin si .environment Laravel. So, Laravel ang di-display. So, let's change this to code versidad. And then, balik tayo kay nav.blade.php. And then, of course, yung mga classes. Ito, kinapin na lang natin to sa sa Bootstrap. So, then, nag-add tayo dito ng route to home. So, mag-create tayo ng route to home and to blog. So, ngayon, babalik tayo kay web. Okay? Ngayon, si web, papangalanan natin to, na lalagyan natin ng pangalan si route ng home. So, siguro, gagawa tayo ng route dito, route, get, home, and then, let's say, ito na lang muna. Okay. So, kung makikita nyo, itong home na to, ang i-utilize niya is ito. Ang dahilan is pinangalanan natin siyang home. So, dapat pag lumabas siya sa menu natin, malilink back siya to index natin. And then, of course, yung blog. And then, so siguro ito lang yung mga kailangan natin para ilabas yung nav menu, which is available naman to sa bootstrap.org.com. Banda roon. And then, para may load natin yung layout, para may load natin yung navigation, balik tayo kay main layout. And then, kay main naman, ilalagay natin i-include natin siya. So, para may include siya, dito natin ilalagay at include, and then, nav. So, ayan, para may include siya. So, pag nireload natin, dapat may load rin niya yung navigation natin. Oops. Not found. May letrang E. Okay. Backspace natin. So, ayan. So, kung makikita niyo mga coders, niload na niya ito yung natin, configuration. Dapat pala hindi configuration. Dapat blog.test ang nasa environment natin. So, blog ang dapat pangalan. Reload natin. So, ayan. So, itong .env natin, ito yung nasa configuration natin, which is nilagay natin dito. Pinul natin siya, tapos config, and then inside config app.name. Ngayon, kung hindi siya existing, ilalagay na lang to. Kung walang configuration na para doon. I-display pa rin si blog. Okay? Ngayon, pag kinlik natin si blog lang siya. And then, pag si home, binabalik niya tayo sa index page natin, which is hindi pa natin na-configure. So, ayan na coders, yung pinaka-basic ng ating views. Okay, so, see you sa next part para naman mag-create tayo na ng para mag-add na tayo ng mga functionalities na and forms as well. Peace.